sa helikopter nga nasakyan ni RD di Bilya. Ni RD pa mong sila na nawat zero. Tara. No? Na-wonder tayo bakit may pending akong complaint against Regional Director Bilya ng Region 7 no? Ng DPWH regarding sa question natin bakit siya naging Regional Director despite na may mga pending cases sa Ombudsman. I wonder ngayon, na-wonder lang tayo, so I ask question directly to the Secretary Bunuan na alam niya naman itong complaint ko nakarating sa kanya, no? Nagtatanong lang naman, ang isang regional director will expense thousands of money, no, na para iikot sa isang Region 7 for projects. No? Kitang-kita nakikita ko yan sa isang reliable resources na pinadala sa akin via Facebook, no? Sa tingin via messengers. Sa tingin niyo po, kailan po nangyari yung sumasakay siya palagi ng chopper at umiikot-ikot sa buong region? Super yung video sa akin hindi ko ma-justify kung ilang beses siyang umikot, pero nagpapatunay yan, no, na ang isang regional director sa isang Region 7 o sa isang DPWH, kini-question natin sino ba yung nag-expense niyan. Kasi ang alam ko sa panahon ngayon ang government natin ay nag-iingat ng pundo Kini-question yung mga intelligence fund ngayon, Intel fund, or ito pa kayang laki-laki naman ang expenses ng helicopter na yan, no? Uuikot ka lang naman sa projects. Ano ba? Kailangan ba talagang gumamit ka ng helicopter? At alam naman natin pag helicopter gagamitin natin, very expensive yan, Sir Bernard, no? Hindi yan parang questionable pagdating sa expenses, no, na ang government natin ang daming naghihirap ngayon, ang daming problema ang bayan natin, samantala sa isang ikot lang gagamitan mo ng helicopter at hindi yan iwan ko kung private helicopter naman yan, mapagdudahan din natin kung sino nag-provide yan. Sino ba nag-provide ng helicopter para iikot ka sa isang district mo? That is the questions, personal question to Secretary Bunuan, no? And even the President of the Republic of the Philippines, BBM, no? I-questionin natin yan, i-verify mo yan kasi may pending case ako na pinorward sa Ombudsman, nandiyan na yan kay Secretary Bunuan, no? Huwag naman sana maging bulag, huwag naman maging bingi ang ating matalino at magaling na Secretary ng DPWH. Sir John, gusto lang namin linawin, sinasabi niyo po na nag-iikot si Mr. Bilya doon sa kanyang bisinidad sa Region 7. Ano po ba ang kanyang iniikutan? Mga opisina, tanggapan ng DPWH or mga proyekto na nasa ilalim ng DPWH? Ako, sa nakita ko at based to the view, no, ng na nakapanood natin, naka-uniform ka pa ng DPWH. Ibig sabihin, that is official function, yung mga projects na yan. No? So, tayo lang naman, hindi naman natin pinipersonal, pero ang tanong ko lang, kailangan ba talagang gumamit ng napakamahal na helicopter sa isang region na kung ako ang tatanungin, naikot ko naman ng Cebu, parang hindi naman yata kailangan na gagamitan mo ng expensive na gamit. No? Kailangan lang talaga nila mag-explain at kailangan talaga natin tanungin sila bakit kailangan ba talaga, no? Despite of our complaints against them. Yun po, pwede pong paki-discuss a little bit lang po regarding po sa para sa kaalaman natin ng ating mga tagapakinig yung kaso na isinampa po ninyo dito Mr. Bilya. Yes, in fact, no, ang ating case ay kini-questions natin si Secretary Bunuan, no, directly to the Secretary, no, bakit merong pending case na nasa Ombudsman pa at mayroong case number, allowed ba
sa isang empleyado ng government na i-promote despite of the pending case. Kasi under the Civil Service Commission, hindi ka pwedeng i-promote kung mayroon kang pending case sa ombudsman. So parang magic. Yun ang tawag ko doon. So tinatanong ko ngayon si Secretary Bunuan kung ano ang tingin niya sa sulat ng ombudsman sa kanya na under discretion niya na yung pagbigay ng disciplinary action against sa kanyang mga tauhan. So nagtanong tayo at ngayon nakita naman natin na despite of this complaint, meron na naman siyang nakikita na panibago naman, sumasakay naman sa helicopter o ano ba yan? Sir, parang iba na yata yun Sir John, after this na lantaran pong pinamumukha ng inyong sinabahang kaso sa Region 7 na parang hindi po sila tinatablan doon sa mga kaso niyo sa ombudsman against him, sa tingin niyo po may ginagawa ba ang pamunuan ni Secretary Bunuan dito sa para sa disciplinary action ng kanyang mga tao? Yan ang hindi ko alam, no? Siguro dapat tanungin si Secretary Bunuan. Palagi ko naman nami-mention yan sa mga programa ko na Secretary Bunuan, you must to be honest. You must to be honest to your designation, to your position, no? Paano ba talagang totoo? Ikaw ba ay isang may hawak ka dyan ng para kung sa Carabao, Sir Bernard, may tunga-tunga ka, no? Na may nag-uutos sa iyo na itong gawin mo. That is not a good governance, no? Hindi ka makakatayo sa sarili mong desisyon. Bakit ganun, no? Even though may matataas na opisyal na humawak sa iyo, sana tingnan mo pa rin yung tinatawag na liability as a public servant, no? Ang pinoproteksyonan natin ang ating mga kababayan. Ito'y nasang-ayon sa Constitution. Ang pagserbisyo mo ay para sa tao, hindi sa kung sinong politiko na amo mo dyan, no? So dapat manindigan sa tama. Sir John, in spite of lack of actions ng DPWH, another sulat ba may ginawa kayo para kay Secretary? Yes, napakarami ko ng sulat yan sa kanila, Sir Bernard. Pero despite of this, yun ang palaging sinasagot nila, no? Alam mo, sinasagot lang nila sa akin, this latest is referred. Okay lang yan, referred kayo ng referred. Kami naman, inform sa public, no? Kasi we believe that sooner or later, sovereignty resides of the people. Sir JJ, na-mention niyo po, marami na po kayong letter na pinadala kay Sec Bunuan. May plano po ba kayo na mag-courtesy call sa kanya para idulog na mismo sa kanya yung mga hinaing ng taong bayan? Yes, of course, no. I'm willing to visit Secretary Bunuan, pagbigyan tayo ng pagkakataon, no. Tayo naman walang personal kay Sec, kung nandun si Sec, siyempre we respect the authority, no. Wala tayong personal. Ito rin ang masasabi ko, hindi tayo naman personal. Well, in fact, the role of our organization, the role of our commitment is to facilitate the complaint coming from different institution, no? Wala naman tayong personal dyan sa kanila. Ang sa atin lang, whatever complaint coming from different sectors, I will facilitate them because that is our commitment. So dyan, ini-message mo, baka meron gusto sabihin dito sa sa pamunuan ng DPWH at lalo na po doon sa Region 7 Director na inyong pinasuhan. Yes, in fact, no, wala naman tayong ibang masasabi. It's just only a reminder to them, no? Especially Secretary Bunuan. Whether you like it or not, you are a public servant. If you are a public servant, you are liable to the public. The same also to the Regional Director. Kayo ay may pananagutan sa bayan, no? Sa amo nyo, kung sino man nagpaupo sa inyo dyan, wala akong pakialam. Kung sino man congressman, gobernador, presidente ng Pilipinas, o sino man yan, wala kaming pakialam. Ang sa amin lang, whatever the rules, whatever the rule of law, no? At whatever ano ang sinasabi ng batas, at may pananagutan kayo, tuloy kami, no? Tuloy kami sa pag-accuse sa whatever complaint coming from different institution. So siguro may proper binyo naman na talagang mabigyan ng aksyon ng lahat namin na kinomplaint, Sir Bernard.